Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo itong nakaraang vlog ko tungkol dito sa electric vehicle ng Moretti, itong si Conserva. May mga kulang pa po talaga dyan, hindi natin na test drive talaga ng lubos-lubusan. Nangako naman po yung may-ari nito na si Sir Johnny Chotrani na ipapahiram sa atin yung isang unit. Dangan nga lang po at kailangan pa pong gawan ng mga proper registrations, no? Ito po ngayon ang susunod. Kilala niyo po ba si Dahlia? Si Dahlia, isang magandang sexing electric vehicle. Si Dahlia po ay may 35 kilowatt motor power. Meron din po siyang 95 Newton meter torque. Malakas na po yun. Ang kanya pong baterya ay kayang magkarga yung pinakamabilis ng 2 hanggang 3 oras. Meron din po siyang slow charging na 8 to 10 hours. Ang battery po nito ay lithium ion phosphate. Ito pong baterya nito ay modelo na. No? Ito na yung mga pinakabagong batteries na ginagamit po sa mga electric vehicles. Ang battery capacity po nito ay 19.2 kilowatt per hour. Ito pong si Dahlia mabilis din tumakbo. Kaya po niyan tumakbo sa mga highways natin, diyan sa NLEX, sa SLEX at kung saan pa. No? Tatakbo siya ng 101 kilometers per hour. Yun na yung maximum niya. Pero ayon dito sa mga nakausap ko dito sa Moretti, itinry daw po nila ito, umabot po ng 120 kilometers per hour ang kayang takbuhin ni Dahlia. Yun nga lang kasi dahil may regenerative braking system siya, every time na binibitawan mo po ang accelerator, nagkakaroon siya ng konting pwersa para unti-unti siyang bumagal dahil nga po nagkakarga yung motor niya, bumibigat ng ikot. So yun po yung regenerative braking system. Ang trabaho naman nun, yung mga nawawalang kuryente o yung nawawalang power na charge doon sa yung battery, ibinabalik po nitong regenerative braking system. So kung alam mong gamitin ang electric vehicle mo, hindi ka talaga basta-basta mauubusan ng charge doon sa iyong battery. Ang maximum range po ni Dahlia, kaya niyang umabot doon sa isang full charge na battery ng 220 kilometers. So mahaba-haba na rin po yun. Kung ikaw ay umuwi ng Bulacan, nagtatrabaho ka sa Makati, yung isang full charge mo ng baterya mo dito sa Dahlia, no, yung 19.2 kilowatt na full charge ng baterya mo, kayang mag-back and forth niyan diyan sa bahay mo kung Bulacan to Makati ka. Halimbawa, diyan lang sa San Jose del Monte or sa Baliwag, Bulacan, kayang-kaya po yon. Seating capacity po nito, 4 ang kasya. Maluwag sa 4, kayang-kaya pa rin po ito ng power ni Dahlia dahil nga ang kanyang torque ay 95 Newton meter. Front wheel drive po ito. Mga kapatid, iyan po ang specification nitong si Dahlia. Hindi ko po ito na test drive ng malayuan. Hindi ko ito na test drive ng paakyat dito sa amin sa Antipolo or kung pababa. Hindi ko rin na try kung gaano talaga to kabilis. Ngayon mga kapatid, alam ko po itatanong nyo yan pwede ba yan sa baha? Pwede ba yan kapag umuulan? Pwede ba yan kapag kapuno ka, paakyat ka dyan sa Antipolo? Yan ang maraming tanong. At iyan din po ang tanong ko sa may-ari nitong Moretti, Philippines. So dapat sa susunod na test drive po namin, dapat iyan naman ang ipatest nyo. Kasi ito, ginagamit natin itong YouTube, itong medium na to, para maipaabot talaga sa mga subscribers po ng Autorans kung ano po ba talaga ang meron dito sa mga electric vehicle ng Moretti. So nangako naman po si Sir Johnny Chotrani na igagawin po natin yan sa mga susunod na araw dahil nga po inaayos lamang itong mga registrations nitong mga unit na to para ito po ay mapatakbo na ng legal dito sa ating mga kalsada at sa ating mga lansangan. Mga kapatid, ito pong vlog ko ulit na to, ang sasabihin ko po sa inyo, kung hindi nyo po kailangan ng electric vehicle, huwag po kayong bibili. Kung takot kayo sa mga China-made na electric vehicle, kalimutan nyo po ito. Itong pinapakita ko po sa vlog. Gagawin nyo lamang po na bumili ng electric vehicle kung ito ay nakaplano sa inyo, kung kailangan nyo talaga, kung papasok ba sa mga business nyo, at kung talaga po mapag-aaralan nyo na kapag ba ikaw ay bumili ng electric vehicle, may mapapala ka po ba? Kasi tulad niyan, maraming natatakot. Yung anxiety, no? Yung range anxiety. Pag bumili ako niyan, hindi ko yan magagamit sa pag-uwi ko sa Quezon. Hindi ko yan magagamit pag-uwi ko ng Pangasinan. Talaga pong medyo problema yon. Dahil sa totoo lang po, kung bibili ka ng kahit na anong electric vehicle ngayon, kahit ito pang mga mamahalin, itong mga milyon ng halaga na yan,
at dadalhin mo sa mga malalayong lugar, saan ka magcha-charge ng mga batteries mo? Eh hindi pa po ganun karami ang mga EV charging station. Karamihan po nasa mga SM, sa mga malls, at sa mga Shell gasoline station, meron din po dyan. Kaya lang, kung hindi naman fast charging, magkakaproblema ka. So ibig sabihin ko po mga kapatid, itong ipapakita ko sa inyong mga electric vehicle ng Moretti, kung hindi mo to kailangan, kung hindi pasok sa pangangailangan mo, huwag kang bibili nito. Kaya nga po, ang sinasabi ko rito, dito sa nakaraang vlog ko tungkol dito kay Conserva, kung ikaw ay naghahanap buhay, ikaw ay may business, at kailangan mong makatipid, no? Kailangan mo ng malaking savings, at pagdating ng panahon, yung ipinambili mo ng sasakyan mo, mababawi mo rin. Kasi po, ito po ang kagandahan sa electric vehicle. Araw-araw habang ginagamit mo, may savings ka. Kahit na gaano pa kalayo ang puntahan mo, basta pasok doon sa plano, kasya yung karga ng baterya mo doon sa sasakyan mo at hindi ka malalagay sa alanganin, panalo ka po doon. Dahil nga po, ang electric vehicle ay matipid sa konsumo ng electricity. Kasi po ang electric vehicle ay kumukonsumo lamang ng 0.20 kilowatt per kilometer. Kung ang electric vehicle ay kumukonsumo ng 0.20 kilowatt per kilometer, halimbawa itong si Dahlia, no? Yung 5 kilometro mo, mga kapatid, ay kayang ibigay nitong 1 kilowatt lang ng konsumo mo sa kuryente dito sa mga electric vehicle na to, itong mga maliliit na tulad ng Dahlia. So ibig sabihin, 5 times 0.20, yun yung 1 kilowatt mo. So yung 1 kilowatt mo, tatakbo ng 5 kilometro. So yung 1 kilowatt na yon, ang katumbas na halaga nun sa electric, no, kung 12 pesos per kilowatt hour ang singil ni Meralco, 12 pesos lang yung 5 kilometro mo. Ngayon, doblehin mo yon, 10 kilometro, adi ang sisingilin lang sa'yo ay 24 pesos. Okay, 24 pesos lang. Samantalang yung 10 kilometro, kung ibabase mo dito sa mga standard na gasoline cars, no, yung 10 kilometers na yan per liter, yan na po yung konsumo nitong mga sedan na to. So 60 pesos po yun, yung iyong 10 kilometers na yon. So samantalang dito sa electric vehicle, 24 pesos lang. So nakikita nyo ngayon yung difference. Di ba ba? So, habang ginagamit mo araw-araw ang sasakyan mo, meron kang natitipid. Ngayon, sa pagdating sa espasyo, pagdating sa parking, madali ka ring makakapark. Ngayon, mga kapatid, ito pong Dahlia na ipinapakita ko po sa inyo, nung ito'y unang tignan namin itong mga anak ko, kasama ko kasi yung 2 anak ko, si RJ at saka si Sargento, si Reden. So, pagpunta po namin doon, may naalala ko. Kasi itong mga anak ko, pag pumupunta kami sa mall, at pupunta doon sa mga bilihan ng mga laruan, palagi nagpapabili po ng mga RC yan, no, yung mga remote controlled na mga sasakyan. So, yun ang feeling ko nung pumunta kami dito sa warehouse nitong si Moretti. Kasi itong mga anak ko, tuwan-tuwa sila. Sabi nila, pa, i-drive ko yan, i-drive ko yan, i-drive ko yan. Ang akala nila, laruan tong mga sasakyan na to na nasa harapan namin. So, hindi naman po nagdamot itong may-ari ng Moretti. Kaya po, pinag-drive po namin itong dalawang to, na drive nila itong mga Moretti vehicle, electric vehicles po na to. So, tuwang-tuwa sila, magaan i-drive, hindi katulad ng mga e-trike na nakikita nyo na kapag pinipihit yung accelerator. Mga e-trike, no? Pag pinipihit nila yung accelerator na ganun, dumadamba. Ito po hindi. Maganda siyang i-drive para siyang standard na automatic transmission nitong mga regular na gas engine na mga sasakyan. Marami din po siyang mga advantage. Yun nga lang, mga kapatid, wag mo siyang i-compare dito sa mga standard na mga sasakyan tulad ni Honda, ni Toyota, ni Mitsubishi, na kapag pagpasok mo doon sa loob ng sasakyan, talaga magugulat ka, ma-amaze ka, dahil paligsahan sila sa ganda doon, sa interiors. Dito po sa mga electric vehicles na to, ang talagang kine-carry nito ay yung pagiging electric niya. So yung interior nito, maganda pa rin naman. Nandoon pa rin naman yung design. So ang importante po dito sa electric vehicle, yung makakatipid ka talaga ng konsumo at hindi ka po gagastos ng malaking malaki. Itong mga electric vehicle po na to, na galing ng China, kumpleto po sila sa mga spare parts nito, mula sa pangilalim, sa under chassis, pati yung mga door handles niyan, mga pintuan niyan, mga salamin niyan. So binibili rin po nila ng extra talaga itong mga pyesa na yan, pati motors, batteries, pati yung mga inverters, lahat, nandoon na po lahat yon. Kung gaano karami yung nakita nyo na electric vehicles, yung mga display nila dito sa warehouse na to, ganun din po karami yung kanilang binibiling mga spare parts. So ibig sabihin, kapag nasiraan kayo, kapag bumili po kayo ng mga sasakyan na ito,
ay meron po silang agad-agaran na pamalit doon sa mga piyesang nasisira. At hindi nga po sila nagre-repair dahil nga po ito ay mga electronic na. Ngayon mga kapatid, puputulin ko ng sandali. Dito nga po ulit pumapasok yung pag-asa natin na yung po palang mga sasakyan nyo ngayon na nandiyan, pwede pala tayong bumili dito sa Moretti, Philippines kung gusto na po nating i-convert itong ating mga internal combustion engine ng mga sasakyan. Kaya nga po mga kapatid, ito po, napag-usapan po namin itong nakaraan ni Sir Johnny Chotrani na kung possible ba yon. Ang sabi naman niya sa akin, ako importer eh. Lahat ng gusto nyong ipa-import nyo sa akin, bibiling ko yan at iyon ang business ko, magpapatong ako. Siyempre, kailangan kong kumita. So, napakaganda po nun. Isang malaking development po yan para dito sa atin na hindi natin ma-afford na bumili nitong mga electric vehicles na to, pwede na nating i-convert ngayon yung ating mga maiiwang mga sasakyan ng mga internal combustion engine. Ayan, tignan nyo po yan. Ayan, napakasimple nung design itong mga electric vehicles na to. Nandyan yung inverter sa ibabaw, nandyan yung distribution ng voltahe, nandyan yung motor, nandyan yung aircon, lahat nandyan. So yan nga po, binibili nila ng hiwa-hiwala yung mga pyesa na yan dahil kung masisiraan ka ng mga binili mong kotse, diyan sa Moretti, may pamalit po sila. Kapatid, itong itsura ni Dahlia. Maganda yung itsura niya, elegante yung dating niya kahit maliit siya. Sa loob naman, malinis, makinis, at hindi siya yung kamukha ng mga dating mga China cars na nakikita natin, no? Ito talagang halos katulad na rin siya ng mga Japanese cars, yung interiors niya. Maganda siya. At even yung kanyang infotainment, okay din. Pati yung kanyang pinaka-dash. Lahat ng mga informations nandun, at yun nga po, digital na po talaga siya. Ngayon, ito ay gumagamit din ng electronic power steering. Ang aircon po nito ay inverter na, kaya po siya ay matipid na kumonsumo ng baterya. So ngayon mga kapatid, kung ano man yung nakikita nyo dito sa modelo nitong Dahlia na to, ito nga, sabi ko nga po sa inyo, parang entry level lang po ito nitong mga mamahalin na nakikita nyong mga sasakyan. Normally po, ang baterya po ng mga electric vehicles ay tumatagal ng 10 to 15 years. Yan po yung kanyang lifespan. Dito sa Moretti, lahat ng mga electric vehicle ng Moretti ay nagbibigay po sila ng 5 years na warranty. Free of charge, kung sakaling masisira, papalitan nila yung mga baterya nitong mga electric vehicles ng Moretti. So 5 years yun. Ang baterya ang ginamit po dito ay lithium iron phosphate. Ito po yung walang gel. Ito po yung hindi sumasabog. Ito yung walang liquid. So maganda na po yung baterya na to, kaya hindi na po kayo matatakot. Ngayon, may tanong po. Ito daw po ba ay pwede sa baha? Mga kapatid, ito pong mga electric vehicle na to, hindi po ito pwedeng isabak sa baha. Katulad po ng mga sasakyan nyo, hindi po pwedeng isabak sa baha. Hindi po ito pambaha. Pero pwede po siyang mabasa. Kaya nga po yung mga baterya nito, ng mga electric vehicle, sa ilalim niya nakalagay eh. So kapag ginagamit mo yan, may nadaanan kang tubig na kaunti, nag-flash dun sa baterya, hindi po delikado yon. Umuulan, nabasa yung baterya mo, hindi po delikado yon. Pero yung ilubog mo sa baha ang sasakyan mo, lumubog ang motor, lumubog yung kalahati ng sasakyan, hindi po pwede yun sa matinong driver. Diba ba? Ngayon, kung aksidente lang talaga na biglang lumakas ang ulan, naipit ka doon, hindi ka na nakaalis doon, yun po talaga, hindi na po natin masasabing okay yun. Pwedeng kaya lang po nangyari yun, yun nga, aksidente na po na masasabi. Ito po nga electric vehicle, kung tinatawag man tong electric dahil nga ang nagpapatakbo sa kanya ay electric motor. Pero mga kapatid, yung kabuuan po nitong sasakyan na to ay electronics at computer na. No, mataas na po yung kanyang technology kaya hindi po talaga to pwedeng malubog sa baha. Ngayon, mga kapatid, itong Moretti, China-made po ito. Yun nga lang, ang kumpanya, itong si Moretti Philippines, ay pag-aari po nitong mga Pilipino na galing po sa India. Lahat po sila ay Filipino citizen na. Mula sa kanilang mga magulang hanggang dito sa mga anak. Ang kagandahan po dito mga kapatid, kung lalaki po itong kumpanya na to, maraming magkakaroon ng hanap buhay dito sa mga kababayan natin. At siyempre, hindi naman forever na diyan sila magpapagawa sa bansang China. Meron nga pong nag-comment, marami din daw sa India. So, isa po yan siguro sa pwedeng gawin itong may-ari ng Moretti Philippines para diyan naman sila susunod magpapagawa sa bansang India. Dahil po itong Moretti Philippines, lahat ng kanilang mga electric vehicles ay galing ng China. Kung ayaw nyo pong bumili ng mga produkto ng galing ng China, huwag nyo pong lalabagin ang kalooban nyo. Huwag po kayong bibili.
Kung takot kayo sa mga produkto na galing ng China, wag po kayong bibili. Kahit naman po ako hindi naman ako bibili ngayon kasi wala pa akong pera. Pero kung dumating ang pagkakataon, ako'y magkaroon ng pera, talaga pong bibili ako ng electric vehicle. At yung model po na bibilin ko, secret muna. Di ba ba? So ngayon, ang trabaho ko po, ibinablog ko itong Moretti, lahat ng kanilang mga electric vehicle. So darating pa yung ibang mga models. Siguro pagdating ng Toyota, pati si BYD, pati si Honda, pagdating ng mga models na yan, dito sa warehouse ni Moretti Philippines, dyan sa Pasig, siyempre, unang-una po tayong magbablog dyan. Pero this time, ito muna yung meron dito. Ito naman ay binili nila, pinagawa nila, sinorse nila dyan sa China at dinala dito sa atin bilang kanilang negosyo. Hindi naman po nila ipinipilit yan. Kung ayaw nyo pong bumili at ayaw nyo ng mga modelo at ayaw nyo ng mga gawang China, wala pong problema dyan. Huwag po kayong bibili. Ngayon, yung mga gustong bumili at sa tingin niya makakatulong sa kanyang negosyo at pagdating ng 10 taon, kung walang magiging aberya, kung hindi magkakasira-sira, aba, pagdating ng 10 taon, bawi mo na eh. Sa laki ng natipid mo sa konsumo ng electric against versus doon sa fuel. Okay, doon sa mga standard na gasoline na sedan, talagang paubos yan, patapon lahat yan. Ngayon, after 10 years, ang normal na presyuhan ng mga sasakyan, halimbawa, binili mo yung isang 1.2 million na kotse. After 10 years, mga 350,000 na lang yan. So, ganun kalaki yung mawawala sa'yo. So, dito sa electric vehicle, kahit na ano pang brand, kahit Honda, Toyota, or kahit na ano pa yan, yung mga mamahalin dyan, pag bumili ka ng electric vehicle, after 10 years, ang kagandahan doon, yung pong natipid mo na konsumo sa electric, hindi po kayang pantayan nitong kayang tipirin ng mga gas engine ng mga sasakyan. Dahil ito po, wala talagang tipid to. Paano ko po nasabi yon, mga kapatid? Karamihan po ng mga maliliit na kotse ngayon, itong mga TGDI, no, turbo gasoline direct injection. No, ito yung mga pinaliit na kotse. Kaya po pinaliit yung pinagaan yon para tumipid sa konsumo. Kaya ito pong mga Moretti electric vehicle, pinaliit din yan para kayang-kaya siya ng mga motor niya, pinagaan yan. Para din po yung mga nai-store mong charge doon sa baterya mo, hindi kagad siya mauubos kasi magaan. Ngayon, mas maganda, mas marami yung nakasakay, magaan yung body, magaan yung engine, at magaan lahat yung kanyang dinadala, matipid po yan sa konsumo ng kanyang karga. So, yan po ang kagandahan nitong mga electric vehicle. Mapa Moretti, mapa Nissan, mapa Toyota, yun nga lang, si Moretti po ay mura. So ngayon mga kapatid, itong si Moretti talagang nagmumura. Mura lang po siya kung tutuusin. Pero kung ito po ay makakatulong sa inyo, magdesisyon kayo. Pero kung hindi nyo pakikinabangan, mga kapatid, huwag nyo pong bibilin. Kasi masasayang lang po ang pera nyo. So bibilin nyo itong mga ganitong klase ng mga sasakyan, itong mga electric vehicles na to dahil pakikinabangan mo. Kaya nga po, tignan nyo mga kapatid, pumunta kayo sa mga palengke diyan, sa Kabayanan, no? Sa bayan, pumunta kayo. May makikita kayong mga e-trike. Nagsasakay ng 4, 3, 5. Maliit lang po ang baterya niyan, maliit lang ang motor niyan. Pero bakit kaya na ita-travel sila, na ihahatid sila mula sa palengke, papunta doon sa bahay ng mga namalengke? Kayang-kaya, di po ba? So, matibay naman, araw-araw ginagamit yon. O, laspag na nga, kung tutusin, tignan nyo yung mga e-trike. Samantalang itong si Moretti, pareha silang gawang China, itong mga e-trike na yan. At itong si Moretti, gawang China rin. So siguro kung talagang maiingatan mo itong sasakyan na to, tatagal sa'yo yan. Kung talagang gagamitin mo siya ng tama, tatagal sa'yo yan. Pero ako po mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, kung bibili ako ng electric vehicles, alam nyo kung anong brand? BMW. O yan ang pangarap. Mangangarap din lang tayo, yung pinakamahal na. O kaya Mercedes-Benz. O yan. O kaya Tesla. Di ba? So, pangarap po yan. So, mangarap po kayo. Yun po ang pinaka-importante. Pero this time, kung wala pa talaga kayong pambili at hindi nyo kailangan ng electric vehicle, wag muna. Kung meron naman kayong nagagamit pa dyan. Gamitin nyo na muna yung mga luma na yan. At kapag dumating na yung time na kailangan na natin silang i-convert, o yan, i-convert po natin yan. Doon tayo sa conversion. Nandiyan si Moretti Philippines para mag-supply sa atin ng mga gadgets, ng mga conversion kits. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa aking channel at patuloy po akong gagawa ng maraming mga vlogs at mga tutorials. So sana po magustuhan nyo itong mga inihahanda ko po sa inyo. Kung may mga tanong po kayo, i-comments nyo lang po. At hanggat kaya ko pong tugunan mga kapatid, ay sasagutin ko po agad
ang inyong mga comments at ang inyo pong mga suggestions ay tinatanggap po natin yan. Marami po tayong natututunan sa mga ganitong mga vlogs po natin. Sana po maging challenge po yan na alamin niyo po talaga kung tama po ba yung sinasabi ko or kung mali man. Ang pinaka-importante po dyan, kapag nalaman nyo talaga yung tama at ako po pala yung mali, kayo po ang nag-earn. Hindi po ba? So maging challenge po sa ating lahat yung mga napapanood nyo dito sa aking vlogs. Hindi ko po kayo kaaway, lahat po kayo ay aking kaibigan. Salamat po ng maraming marami sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.